Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Coco Pimentel. Kumandidato siyang kongresista sa Marikina. I think first district, ano? Gustong-gusto niyang masimulan ang impeachment ni VP Sara. Malala nyo, bago eleksyon, siya lang yung senador na sabi niya, simulan na natin kahit ayaw ni Senate President Escudero. Sa July na, sabi ng Senate President, siya naman, hindi. Nakalagay sa batas. Forthright. Immediately, simulan na. Oh, ano ngayon? Kumusta na siya? Ito, post ni Muslim Pilipino ngayon. Sabi niya, Coco Pimentel talo. Sara Duterte matters. May asim pa rin si VP Sara. Kaya natalo itong si Coco Pimentel na nag-aapura sa impeachment. Si Coco Pimentel nagmamadali siya na mag-impeachment na kasi di na siya part ng Senate this July 2025. Constitution daw dictates ASAP daw. Tapos ngayon, di na rin pala siya part ng government talaga. Sa kangkungan din pupulutin kasama si Teacher Stella. Ayaw kasi ng mga Pilipino ng mga traidor. Taga Mindanao. Taga Mindanao ka tapos lilipat ka pa sa Marikina. Ayan o. Taga Cagayan de Oro si Senator Pimentel. Okay. So dito, Congressman, 1st District, City of Laguna, Teodoro Marci, 60,028 votes. Pimentel Coco, 23,316 votes. Layo, no? Times 3. Magbasa tayo sa mga comments. Hindi ka naman taga Marikina, taga Cagayan de Oro ka. Oy, correct. Maalala ko, nung nasa active service pa ako, siguro, Lieutenant Colonel pa ang ranggo ko noon, or Major. Kumandidato siya na mayor ng Cagayan de Oro City, itong si Coco Pimentel. Ang kinalaban niya, yung batikang political leader dito sa Misamis Oriental, si Dongkoy Imano, late Dongkoy Imano. Face off sila. Nako, murder. Nakakaunti ang nakuhang boto ng bar top notcher pa yan, ha. Coco Pimentel. Si late Mayor Dongkoy Imano, parang erap lang siya na drop out siya, college drop out. Kaya lang bilib na bilib ako yung late Mayor Dongkoy Imano. Mahal siya ng taong bayan, marunong siyang magdala. Ayun. Cagayan de Oro Mayor, talo. Nung sinubukan niyang nagkandidatong senador, siguro dahil sa tatay niya, Coco Pimentel, nanalo siya. Ngayong nanalo siya, maganda na sana ang belo. Bilib na bilib ako dito bilang opposition leader. Kaya lang, lately, wala na. Nung sa impeachment na, nagtataka ako, bakit siya lang ang nananawagan na, sige na, mag-caucus na tayo. Pwede yan. Huwag na nating hintayin ng June 2 na opening. Pwede na habang naka-recess. Pwede. Siya lang. Siya lang ang nag-aapura among the so many senators. Siya lang. Di ba nakakapagtaka? Bakit? Yon ang rason. Ang tanong, bakit gustong-gusto niya na masimulan ang impeachment trial? Ngayon, wala na. Goodbye. Ano na ang naghihintay niyang karir? Taro na siya sa Marikina. Babalik siya dito sa Cagayan de Oro, wala na. Nakaugat na ang mga namumuno dito sa Cagayan de Oro, nakaugat na. Hindi na yan mananalo si Coco Pimentel dito sa Cagayan de Oro.
So, senador ulit, I don't know. Kung by 2028, tatakbo siyang senador ulit. Kanino siya papanig? PDP? No way, hindi na siya tatanggapin. Dati siyang PDP, ang ganda ng samahan nila kay PRRD nung una. Ang founder ng PDP, ang tatay niya, yung late Senator Pimentel, Aquilino Pimentel. Siya ang original, sila ni Tatay Digong. Ngayon, wala na, tinalikuran ang PDP. Pareha sila ni Manny Pacquiao. Lahat sila na tumalikod kay PRRD, Yan, Coco Pimentel, dating PDP. Manny Pacquiao, dating PDP. Francis Tolentino, dating PDP. Abalos, PDP rin yan. Lahat tumalikod. Pumanig kay Marcos Jr. Ano ngayon? Dito mo makikita na ang Pilipino, minabantayan niya itong mga nagtratraidor. Basta traidor ka, hindi ka magtatagal sa Kasi, kultura ng Pilipino yung pagtanaw ng utang na loob. Marcos Jr. Ano nangyari? Hindi siya mananalong presidente kung hindi dahil sa pakikipag-team up niya kay BP Sara. Kami, pamilya ko, Ilocano kami. Marcos loyalist kami. Noong 2022, kung nag-decide lang si BP Sara na tumakbong presidente, Duterte kami, Sara kami. Hindi ko masyadong kilala yan si Bongbong. Kilala ko lang tatay niya, mother niya. Malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr. at si First Lady Imelda. Dahil nakapag-aral kaming mag-asawa sa State College na in-establish ng Marcos Sr. Scholar kami ng bayan. Hindi namin makakalimutan yun. So akala namin like father like son. Kaya nung nag-team up na ang nandyan na yung unit team, sige na lang, Marcos na lang tayo. Total, nandyan si BP Sara. Anong nangyari? Walang utang na loob. Grabe. Ang pinaka-worst, halos hindi ko pa magets, maintindihan bakit nangyari. Yung ginawa niya na, after all, yung mga pahayag niya na, ICC, wala nang jurisdiction sa atin, we will not cooperate. Grabe, naniwala ko nung una. Mamaya, isang iglap, March 11, pinakidnap din. Hala sa Netherlands, nandun na, nakakulong na ang ating minamahal na Tatay Digong. Yan ang hindi makakalimutan ng Pilipino. Ng mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya, goodbye, Senator Pimentel. Saan kayo papunta ngayon? Okay? Good luck sa inyong kinabukasan sa politika.